At kung tatanungin kita, ano ang gagawin mo kung sa gitna ng pinakamadilim na bagyo ng iyong buhay, maramdaman mong nag-iisa ka, walang lakas upang magpatuloy? Napag-isipan mo na ba kung paano may mga taong nakakatawid sa disyerto ng sakit, yung pagkawala at kawalang katiyakan, ngunit lumalabas pa rin mula roon na may ningning sa mata at apoy sa puso? At kung sasabihin ko sa iyo na may isang lihim na nakatago sa kasulatan, isang kapangyarihang kakaunti lamang ang nakakaalam na kayang gawing pag-asa ang iyong mga luha at tapang ang iyong mga takot. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na walang hirap sa buhay, kundi tungkol sa pagtuklas ng isang lakas na nagmumula sa isang bagay na higit pa sa iyo, isang bagay na maaaring baguhin ang paraan ng pagharap mo sa bawat araw, kahit na sa pinakamahirap na sandali. Ngayon, tatalakayin natin ang isang misteryong nagpatibay sa pananampalataya ng maraming tao sa loob ng maraming siglo. Paano patatagin ang pananampalataya kapag parang gumuho na ang lahat? May hiwaga rito. Bakit may mga bumabagsak at may mga tumatayo muli? Posible kayang may ibinubulong ang Diyos sa iyo ngayon sa mismong sandaling ito sa pamamagitan ng mga salitang ito? Baka nandito ka para sa isang dahilan na hindi mo pa nauunawaan, isang dahilan na maaring magpabago ng iyong buhay. Sa mga susunod na minuto, matutuklasan mo ang malalalim na katotohanan, mga nakatagong susi na nais ipahayag ng banal na espiritu upang gabayan ka sa mga pinakamadilim na araw. Ito ay hindi lamang isang video. Maaari itong maging isang banal na pagtatagpo, isang pagkakataong marinig ang tinig ng Diyos na direktang nangungusap sa iyong puso. Bago tayo magsimula, nais kitang anyayahan na gawin ang isang bagay na espesyal. Mag-iwan ng isang maikling komento tulad ng nais kong palakasin ang aking pananampalataya. Hindi ito isang simpleng kilos lang, ito ay isang hakbang ng pananampalataya. Isang binhi na iyong itinatanim ngayon upang anihin ang mga pagpapala bukas. At kung maaari, i-like ang video na ito. Alam mo ba kung bakit? Ang bawat like ay tumutulong sa YouTube na ipalaganap ang mensaheng ito sa mas maraming tao na, tulad mo, ay naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Ikaw ay tumutulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, isang kahanga-hangang hakbang ng pananampalataya. Ikaw ay mahalaga sa misyon na ito. Ang pag-like at pag-subscribe sa channel na ito ay hindi lamang pagsuporta. Ito ay isang paraan ng pagkonekta sa espiritual na paglalakbay. Kapag pinatatag mo ang iyong pananampalataya, nagiging liwanag ka rin para sa iba. Marami ang nanonood ng mga ganitong video dahil wala silang simbahan na madalas puntahan, at ang ganitong nilalaman ay nagsisilbing kanlungan para sa kanilang kaluluwa. Kaya't sa pag-subscribe mo, sinasabi mong oo sa isang landas ng paglago kasama ang Diyos. At hinihiling ko sa iyo, bago tayo magsimula sa ating pag-aaral, magkomento ng kapayapaan kay Kristo. Ito ay isang paraan upang ihanda ang iyong puso sa mensaheng darating. Manatili ka hanggang sa dulo ng video sapagkat ang pangalawang huling bahagi nito ay maaaring naglalaman ng susi upang mabuksan ang isang makapangyarihang pagpapala sa iyong buhay. Ngayon, huminga ng malalim, pakalmahin ang iyong isip at sama-sama nating tuklasin kung paano mapapalakas ang iyong pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. Magsisimula na ang pag-aaral. Ang nakatagong lakas sa paghihintay ni Habakuk. Isipin mo, sandali na nasa isang lugar ka kung saan ang lahat ng nasa paligid mo ay tila sumisigaw na wala ng pag-asa. Ang langit ay madilim, ang hangin ay humihihip laban sa iyo, at ang mga pangakong minsang nagbigay ng init sa iyong puso ay parang napakalayo na, parang mga alingaw-ngaw ng isang nakaraang hindi na babalik. Marahil, naranasan mo na ring maramdaman ito na para kang nakakulong sa isang lambak ng kawalang katiyakan, nagtatanong sa Diyos kung bakit napakahirap ng mga bagay-bagay.
Ngunit ngayon, nais kitang dalhin sa isang kwentong hindi madalas pinag-uusapan, isang nakatagong perlas sa lumang tipan na nagpapakita kung paano maaaring mamulaklak ang pananampalataya kahit patila bumibigay ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Pag-usapan natin si Habakuk, isang propetang hinarap ang isang panahon ng kaguluhan, ngunit natuklasan ang isang lakas na nagpanghawak sa kanya, isang lakas na maaari mo ring matagpuan. Si Habakuk ay namuhay sa madilim na panahon. Ang bayan ng Huda ay lubog sa kawalang katarungan at ang banta ng pagsalakay ng mga Babilonyo ay parang isang maitim na ulap na bumabalot sa kanila. Hindi siya nanahimik, nangahas siyang tumawag sa Diyos. Hanggang kailan, Panginoon, ako'y dadaing nang hindi mo dinirinig? Habakuk 1-2. Marahil, minsan mo na ring naitanong ito ng tahimik sa kaibuturan ng iyong puso kapag hindi sumasapat ang kita sa gastusin, kapag humihina ang iyong kalusugan o kapag may isang taong mahalaga sa iyo ang tila lumalayo. Ngunit ang dahilan kung bakit natatangi si Habakuk ay hindi lang dahil sa kanyang pagtangis, kundi sa kanyang naging tugon pagkatapos nito. Naghintay siya. Umakyat siya sa kanyang toring panangga tulad ng sinabi niya sa Habakuk 2:1. Ako'y tatayo sa aking bantayan, ako'y mananatili sa aking kuta. Maghihintay ako upang makita kung ano ang kanyang sasabihin sa akin. Hindi siya sumuko. Pinili niyang maghintay ng tugon kahit hindi niya alam kung kailan ito darating. Narito ang unang lihim na nais kong ipasa sa iyo ngayon. Ang pananampalataya ay hindi lang basta paniniwala na kikilos ang Diyos, kundi ang pagtitiwala kahit tila natatagalan siya. Hindi kaagad nakita ni Habakuk ang solusyon. Nakita niya ang paparating na pagkawasak. Ngunit sa halip na malunod sa takot, natutunan niyang tumingin lampas sa abot ng kanyang paningin. At ikaw, kaibigan, naisip mo na ba na ang mahihirap na sandali sa iyong buhay ay maaaring isang tureng, panangga, isang lugar kung saan inaanyayahan ka ng Diyos na umakyat upang tumingin paitaas kahit pa ang lahat sa paligid mo ay tila bumabagsak? Hindi madali. Minsan, ang paghihintay ay masakit. Ngunit sa paghihintay, ang pananampalataya ay nagkakaugat, tulad ng isang punong hindi natitinag ng bagyo sapagkat matibay ang pagkakabaon nito sa lupa. Isipin mo ito, ilang beses mo nang ginustong tumakbo, ayusin ang lahat sa sarili mong paraan, o sumuko na lang dahil tila hindi mo marinig ang Diyos. Pwede sanang ganito ang ginawa ni Habakuk. Maaari niyang talikuran ang lahat at sabihin, kung hindi sumasagot ang Diyos, titigil na ako. Ngunit nanatili siya, naghintay siya. At sa Kabanata 2:13, ibinigay ng Diyos sa kanya ang isang pangako. Sapagkat ang pangitain ay para sa takdang panahon, ito ay magaganap at hindi mabibigo. Kahit ito ay tila nagtatagal, hintayin mo sapagkat tiyak itong darating. Ito ay isang salita para sa iyo ngayon. Marahil ang pinagdaraanan mo ngayon ay para sa isang takdang panahon. Marahil may itinuturo ang Diyos sa iyo, isang bagay na mauunawaan mo lamang kapag nilingon mo ang nakaraan at nakita kung paano kanya iningatan. Isara mo ang iyong mga mata sandali at isipin ang eksenang ito. Ikaw, tulad ni Habakuk, ay umaakyat sa sarili mong toring panangga. Sa ibaba, naroon ang mga suliranin, ang mga bayarin, ang mga luha, ang mga gabing hindi ka makatulog. Ngunit sa taas, huminga ka ng malalim at pinili mong magtiwala. Hindi mo pa nakikita ang kasagutan, pero alam mong kasama mo ang Diyos. Hindi kanya iniwan. Isinusulat niya ang isang kwento na hindi mo pa nababasa hanggang dulo at alam mo kung ano ang kahanga-hanga. Sa dulo ng aklat ni Habakuk, sinabi niya ang isang bagay na taliwas sa pangkaraniwang pangangatwiran ng tao. Bagaman ang puno ng igos ay hindi mamulaklak, ni magkakaroon ng bunga sa mga puno ng ubas. Ang ani ng olibo ay mabigo at ang mga
Bukirin ay hindi magbigay ng pagkain. Ang mga kawan ay mapapawi sa kulungan at walang baka sa mga sabsaban, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Habakuk 3:17-18. Hindi niya ito sinabi dahil maayos na ang lahat. Sinabi niya ito dahil natutunan niyang ang tunay na kagalakan ay hindi nakasalalay sa mga panlabas na bagay, kundi sa kung sino ang nasa kanyang puso. Paano ito konektado sa iyo? Maaring nasa yugto ka ngayon kung saan hindi namumulaklak ang igos ng iyong buhay. Maaring tuyong-tuyo ang iyong mga bukirin, mga planong hindi nagtagumpay, mga lakas na unti-unting nauubos. Ngunit nais kitang palakasin, umakyat ka sa iyong toring panangga. Maghintay sa Diyos kahit mahirap. Ang pananampalatayang natuklasan ni Habakuk ay hindi bulag na pananampalataya. Ito ay pananampalatayang piniling makita ang hindi nakikita. At kaya mo rin itong gawin kapag nagdasal ka ngunit tila walang tugon. Kapag lumuluha ka at hindi mo maintindihan kung bakit, tandaan mo, hinuhubog ka ng Diyos. Tinuturuan kanyang magtiwala sa kanyang panahon, sa kanyang paraan. Alam kong hindi ito laging madali. Minsan, gusto mong sumigaw tulad ng pagsigaw ni Habakuk at ayos lang yon. Hindi natatakot ang Diyos sa iyong mga tanong, hindi kanya itinatakwil dahil sa iyong mga alinlangan. Sa halip, inaanyayahan kanya na umakyat pa, na maghintay kasama niya. At habang naghihintay ka, may makapangyarihang nangyayari. Ang iyong pananampalataya ay lumalalim. Nagiging isang angkla ito na pumipigil sa iyo na matangay ng bagyo. Nagiging isang ilaw ito na patuloy na nagliliwanag kahit sa pinakamadilim na gabi. Napansin mo na ba kung paano ang mga pinakamatitibay na bagay, gaya ng gintong pinadalisay sa apoy o isang tunay na pagkakaibigan, ay nangangailangan ng panahon upang mabuo? Ganoon din ang pananampalataya mo. Ang mga pagsubok ay ang apoy na nagpapalakas dito. Kaya ngayon, nais kitang anyayahan. Huwag mong iwanan ang iyong toring panangga. Manatili ka kahit nanginginig ang iyong mga tuhod, kahit malakas ang hangin. Sapagkat ipinangako ng Diyos na ang pangitain ay darating. Hindi ito mabibigo. At kapag dumating ang araw na iyon, lilingon ka at sasabihin, sulit ang paghihintay. Maaring hindi mo pa nakikita ang daan ngayon, pero nakikita ito ng Diyos. Maaring mabigat ang pakiramdam mo ngayon, pero buhat-buhat ka niya. Ang kwento ni Habakuk ay nagpapaalala na ang pananampalataya ay hindi kawalan ng pagsubok. Ito ay ang presensya ng Diyos sa gitna ng lahat ng ito. At kasama mo siya ngayon, binubulong sa iyo, magtiwala ka sa akin, hindi pa ako tapos. At paano kung ang katahimikan na kinakaharap mo ngayon ay ang mismong lugar kung saan pinakikinggan ng Diyos ang iyong pinakamalalim na sigaw? I-comment mo, nais kong maghintay sa Diyos. Ang iyong pahayag ay maaaring maging simula ng isang makapangyarihang pagbabago. Ang tahimik na paghiyaw ni Ana sa harapan ng Diyos. Naranasan mo na bang makaramdam ng isang kakulangang hindi mo maipaliwanag? Isang bigat na dinadala mo sa iyong dibdib na parang kahit anong salita ay hindi sapat upang ipahayag ang nasa loob mo. Marahil, dumaan ka na sa isang sandali kung saan ang sakit ay napakalalim na kahit ang iyong mga luha ay hindi kayang pagaanin. Ito, ngayon nais kitang dalhin sa isang banal na kwento, isa marahil na pamilyar sa iyo, ngunit nagtatago ng isang kayamanang maaring muling mag-alab ang iyong pananampalataya sa pinakamahirap na araw. Pag-usapan natin si Ana, isang babaeng humarap sa kalungkutan, kahihiyan at katahimikan ng isang pangarap na hindi pa natutupad. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, natagpuan niya ang daan upang palakasin ang kanyang kaluluwa sa harapan ng Diyos. Si Ana ay isang karaniwang babae, tulad mo at tulad ko. Hindi siya reyna, hindi siya namuno sa isang hukbo, ngunit may dala siyang isang laban na hindi nakikita ng iba. Sa 1 Samuel 2:1, matatagpuan natin ang kwento ng isang asawang minamahal, ngunit pinahihirapan ng lungkot dahil sa kanyang kawalan ng anak.
Noong panahong iyon, ang pagiging baog ay hindi lamang isang pisikal na kalagayan, ito ay isang mantsa, isang mapait na bulong na kumakalat sa paligid niya. Ang kanyang asawang si Elkana ay sinusubukang aliwin siya, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi maabot ang kawalan na nasa puso ni Ana. At naroon si Penina, ang kanyang karibal, na patuloy siyang iniinsulto at pinapaalalahanan ng kanyang pagkukulang. Marahil, sa buhay mo, nakilala mo na rin ang iyong Penina, isang tao o sitwasyon na tila paulit-ulit na ipinapaalala sa iyo kung ano ang wala ka, kung ano ang nawala sa iyo, o kung ano ang hindi mo nagawa. Ngunit ano ang ginawa ni Ana? Sa sakit na ito, hindi siya nagtago. Hindi siya nagpakalunod sa pait. Pumunta siya sa kaisa-isang lugar kung saan alam niyang siya ay pakikinggan, sa tahanan ng Diyos. Sa Parlen Samuel 10, nakasulat na siya ay nanalangin sa Panginoon ng buong hinagpis at tumangis ng labis. Isipin mo ang eksena, si Ana nakaluhod sa templo, walang lakas upang isigaw ang kanyang sakit, ngunit ang kanyang puso ay humihiyaw ng mas malakas kaysa sa anumang tinig. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, ngunit walang lumalabas na tunog. Nakita siya ng saserdoteng si Eli at inakalang siya ay lasing, ngunit hindi alak ang nagdala kay Ana sa ganitong kalagayan. Ito ay isang pananampalatayang desperado, isang pusong bumigay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa matinding pag-asa sa Diyos. Narito ang isang bagay na nais kong itanim sa iyong puso. Ang mahihirap na sandali ay hindi katapusan ng iyong kwento. Maaaring ito ang simula ng isang mas malalim na pagkikita ninyo ng Diyos. Wala pang kasagutan si Ana. Hindi niya alam kung sasagutin ng Diyos ang kanyang dalangin para sa isang anak. Ngunit pinili niyang ilagay ang kanyang sakit sa paanan ng Diyos. At ikaw, kaibigan, naisip mo na ba ang paggawa ng ganoon? Marahil may dalahin ka na walang ibang nakakaalam, isang alalahaning nagpapagising sa iyo sa gabi, isang sugat na hindi maunawaan ng iba. Hindi hinihiling ng Diyos na magpanggap kang ayos lang ang lahat. Inaanyayahan kanyang dalhin sa kanya ang anumang meron ka, kahit isang tahimik na pagluha, kahit isang paghingang mabigat. Habang nananalangin si Ana, may isang makapangyarihang nangyari. Gumawa siya ng isang pangako. Panginoon ng mga hukbo, kung iyong titingnan ang kahirapan ng iyong lingkod at aalalahanin ako at bibigyan mo ako ng isang anak na lalaki, siya ay ihahandog ko sa iyo sa lahat ng araw ng kanyang buhay. 1 Samuel 1:11. Ang panata niyang ito ay hindi isang palitan ng serbisyo. Ito ay isang pagsuko ng tiwala. Sinabi ni Ana, Diyos, hindi ko hawak ang bukas, pero inihahabilin ko ang lahat ng mayroon ako sa iyong mga kamay. At alam mo ba kung ano ang mas kamangha-mangha? Pagkatapos niyang manalangin, sinasabi ng kasulatan na umalis siya kumain at ang kanyang mukha ay hindi na malungkot. YouTube 1 Samuel 1:18. Wala pa siyang anak, wala pang nagbago sa kanyang panlabas na kalagayan, ngunit may nagbago sa loob niya. Ang kanyang pananampalataya ang nagbangon sa kanya bago pa dumating ang sagot. Nais kong saglit kang tumigil at pag-isipan ito. Ano kaya ang mangyayari kung kaya mong lumabas mula sa iyong pagsubok ng may ibang anyo? Hindi dahil nawala na ang problema, kundi dahil natagpuan mo ang kapayapaan sa gitna nito. Itinuro sa atin ni Ana na ang pananampalataya ay hindi lang paghihintay na humupa ang bagyo. Ito ay ang matutong sumayaw sa ulan, nagtitiwalang hawak ng Diyos ang iyong kamay. Hindi siya naghintay na magbago ang buhay niya bago hanapin ang Diyos. Hinanap niya ang Diyos upang ang kanyang buhay ay magkaroon ng lakas na harapin ang paghihintay. At ito ay isang susi na maaari mong gamitin ngayon. Kapag tila nawala na ang pag-asa, kapag ang mga boses sa paligid mo ay nagsasabing tapos na ang laban mo, maaari kang pumunta sa templo. Hindi lang isang pisikal na lugar, kundi ang banal na espasyo sa iyong puso kung saan mo nakakatagpo ang Ama. Marahil iniisip mo,
pero matagal na akong nananalangin at wala pa ring nangyayari. Nauunawaan ko, si Ana rin ay matagal na naghintay. Hindi natin alam kung gaano katagal, ngunit alam nating matagal na niyang dinadala ang sakit na ito. At gayunman, hindi siya tumigil sa paghahanap sa Diyos. Alam mo kung bakit? Dahil naniniwala siyang nakikita siya ng Diyos at nakikita ka rin niya. Alam niya ang bawat luhang pumatak sa iyong unan, bawat gabing tinanong mo ang bakit, hindi siya walang pakiramdam. At tinatawag ka niya sa isang sandali ng pagsuko tulad ng ginawa ni Ana. Hindi ito tungkol sa tamang pananalita o perpektong pananampalataya. Ito ay tungkol sa pagdadala ng anumang meron ka, gaano man kaliit, at ilagay ito sa kanyang kamay. At ano ang nangyari pagkatapos? Sinagot ng Diyos ang kanyang dalangin. Binigyan niya si Ana ng isang anak, si Samuel, na naging isa sa pinakadakilang propeta ng Israel. Ngunit ang pagpapala ay hindi dumating dahil lang sa kanyang kahilingan. Dumating ito dahil siya ay nagtitiwala, dahil ginamit niya ang kanyang sakit bilang isang paraan upang sumamba. At kahit na hindi dumating ang oo ng Diyos sa paraang inaasahan mo, lagi siyang may dalang kapayapaan. Umalis si Ana mula sa templo bilang isang ibang tao, hindi dahil nakita na niya ang milagro, kundi dahil iniwan niya ang kanyang pasanin sa harapan ng Diyos. Naranasan mo na ba iyon? Ang pakiramdam ng pagbitaw sa isang bagay na hindi mo na kayang dalhin mag-isa? Ngayon, nais kitang anyayahan, dalhin mo ang iyong sakit sa altar ng Diyos. Hindi kailangang maging perpekto, hindi kailangang marinig ng lahat. Maaari itong isang bulong, isang buntong hininga, isang Panginoon hindi ko na kaya. At pagkatapos, bumangon kang tulad ni Ana, hindi dahil sigurado kang magbabago ang lahat sa isang iglap, kundi dahil alam mong kasama mo ang Diyos sa mismong sandaling ito. Ang pananampalataya niya ay lumago sa katahimikan, at maaari rin itong mangyari sa iyo. Ang mga mahihirap na araw ay ang lupa kung saan nagtatanim ang Diyos ng pag-asa. At siya ay may itinatanim sa iyo ngayon, isang bagay na tutubo sa tamang panahon. Kaya huwag kang matakot sa iyong tahimik na paghiyaw. Naririnig ng Diyos ang hindi marinig ng iba. Nakikita niya ang hindi makita ng iba. At habang naghihintay ka, habang lumuluha ka, siya ay gumagalaw. Ang kwento ni Ana ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay hindi inaalis ang sakit, kundi ginagawa itong daan patungo sa puso ng Diyos. Handa ka na bang ibigay ang bigat na ito? Ilagay sa mga komento, nais ko ng kapayapaan sa aking altar. Mananalangin tayo para rito habang natutuklasan natin kung paano ginawang santuwaryo ng isang tumatakas na tao ang isang kuweba. Ang lihim na kanlungan ni David sa kuweba ng Adulam. Naramdaman mo na bang tila ikaw ay tumatakas mula sa buhay? Na bawat hakbang na iyong gawin ay hinahabol ng mga anino ng takot, mga kalaban na hindi mo makita ngunit nararamdaman mong sumusunod sa iyo? Marahil minsan mo nang naitanong, nasaan ang Diyos sa oras na pinakakailangan ko siya? Ngayon, nais kitang dalhin sa isang hindi inaasahang lugar, isang kanlungan kung saan hindi lang nananatili ang pananampalataya, kundi nagiging isang kalasag laban sa pinakamatinding bagyo. Halika at sumama sa akin patungo sa mga kuweba ng Adulam, kung saan natagpuan ni David ang hinirang na hari ng Israel, ang kanyang kanlungan noong tila bumagsak na ang mundo sa kanya, at kung saan mo rin maaaring matagpuan ang lakas para sa iyong pinakamahirap na araw. Nagsisimula ang kwento sa 1 Samuel 22. Sa puntong ito, hindi pa hari si David. Siya ay isang takas, isang lalaking itinakdang patayin. Si Saul, ang haring kanyang tapat na pinaglingkuran, ay ngayon siya namang naghahanap upang patayin siya tulad ng isang mabangis na hayop na tinutugis. Nawalan si David ng lahat, ang kanyang posisyon sa palasyo, ang kapanatagan ng kanyang tahanan, maging ang kanyang pinakamalalapit na kaibigan. Tumakbo siya papunta sa mga kuweba ng Adulam, isang malamig, madilim at basang lugar kung saan ang
Tanging tunog ay ang patak ng tubig na parang nanunuya sa kanyang pag-iisa. Marahil nakaranas ka na rin ng sarili mong kuweba, hindi gawa sa bato, kundi sa mga pangyayari sa buhay. Isang nakakatakot na diagnosis, isang pintuang sumara, isang kalungkutang tila hindi mo matakasan. Sa mga sandaling ito, madaling isipin na nakalimutan ka na ng Diyos. Ngunit ang kwento ni David ay may ipinapakita sa atin, isang katotohanang magpapabago sa iyong pananaw. Habang si David ay nagtatago sa kuweba, hindi siya nanatiling mag-isa ng matagal. Sinasabi ng kasulatan, at ang lahat ng nasa kagipitan, ang lahat ng may utang, at ang lahat ng may hinanakit sa buhay ay nagtipon sa kanya. 1 Samuel 22:2. Biglang ang madilim na yungib ay naging tahanan para sa mga wasak, isang kanlungan para sa mga taong wala nang mapuntahan. At sino ang namuno sa grupong ito ng mga sugatan at itinakwil? Si David, isang lalaking hinahabol ng kamatayan, ngunit piniling maniwala na ang kanyang buhay ay may layunin pa rin. Wala siyang hukbo, wala siyang kayamanan. Ngunit may isang bagay na hindi kayang agawin sa kanya ni Saul, ang kanyang pananampalataya sa Diyos na humirang sa kanya maraming taon na ang nakalipas. Isipin mo ito sandali. Si David nakaupo sa isang malamig na bato habang sa malayo'y umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga sundalo ni Saul. Maaari sana siyang sumuko. Maaari sana niyang sabihin, kung pinili ako ng Diyos, bakit nandito ako? Gutom at takot. Ngunit alam natin na ginawa niya ang kabaligtaran. Ginawa niyang santuwaryo ang kanyang kuweba. Maraming iskolar ang naniniwala na sa panahong ito niya isinulat ang ilan sa kanyang pinakamakapangyarihang mga salmo. Isipin mo iyon, habang hinahanap ng mundo ang kanyang ulo, si David ay umaawit. Hindi dahil maayos na ang lahat, kundi dahil alam niyang may Diyos pa ring may hawak ng kanyang kapalaran. Narito ang isang katotohanang nais kong ipasa sa iyo ngayon. Ang mahihirap na sandali ay hindi lang lugar ng pagdurusa. Maaari rin itong maging mga tagpuan kung saan mas mararanasan mo ang Diyos. Maaaring ang kuweba mo ay isang tahimik na silid kung saan lumuluha kang mag-isa. Maaaring ito ay isang trabahong nagpapahina ng iyong loob o isang paghihintay na tila hindi nagtatapos. Ngunit tulad ni David, maaari mong piliing gawing lugar ng pagpupuri ang iyong kuweba. Hindi dahil tapos na ang pagsubok, kundi dahil naniniwala kang hindi ka nag-iisa kahit nasa gitna ng anino. At alam mo ba kung ano ang mas kahanga-hanga? Sa kuweba ng Adulam, hindi lang basta nakaligtas si David, siya ay hinubog. Ang mga taong nagtipon sa kanya, mga itinakwil, mga sugatan, mga hindi pinapansin ng mundo, ay kalaunan naging kanyang matatapang na mandirigma, ang mga bayani na tutulong sa kanya sa pagtatayo ng kaharian. Naiisip mo ba, paano kung ang pinagdadaanan mo ngayon ay hindi lang tungkol sa iyo? Paano kung may ginagawa ang Diyos sa paligid mo, isang bagay na hindi mo pa nakikita? Maaaring ang mga taong ipinapadala sa buhay mo ngayon o ang mga aral na iyong natutunan ay bahagi ng isang mas malaking plano. Hindi alam ni David na ang kuweba ay isang pagsasanay para sa trono at hindi mo rin alam kung ano ang hinuhubog ng Diyos sa iyo ngayon. Alam kong mahirap itong makita habang nasa gitna ng kuweba. Ang lamig ay nakakamanhid, ang dilim ay mabigat at tila napakalayo ng pag-asa. Ngunit nais kitang palakasin, itaas mo ang iyong paningin. Tingnan mo ang dingding ng iyong kuweba hindi bilang isang kulungan, kundi bilang isang bubong na nagpoprotekta sa iyo. Natuto si David na makinig sa Diyos sa gitna ng katahimikan at maaari mong gawin din ito. Marahil tinatawag ka ng Diyos hindi upang tumakbo, kundi upang manatili, upang umupo kasama siya, upang hayaang palitan niya ang iyong takot ng pagtitiwala. Ang pananampalataya ni David ay hindi nabuo sa palasyo. Ito ay hinulma sa kuweba. At ganoon din ang mangyayari sa iyo. Pag-isipan mo ito, ano kaya ang magbabago kung kaya mong gawing lugar ng tagumpay ang iyong kuweba? Hindi ko sinasabing mawawala ang sakit sa isang iglap.
Si David ay naghintay pa ng maraming taon bago ang katuparan ng pangako. Ngunit lumabas siya sa kuweba na iba, mas matatag, mas tiyak sa Diyos. At kaya mo rin ito. Kapag pinili mong magpuri sa gitna ng pagsubok, kapag pinili mong magtiwala kahit hindi mo naiintindihan, may nababago. Ang kuweba ay hindi nakatapusan. Ito ay simula. Ito ay nagiging lugar kung saan mo natutuklasang hindi ka iniwan ng Diyos kahit pa lumayo ang buong mundo. Kaya, kaibigan, nais kitang tanungin, ano ang iyong kuweba ngayon? Ano ang nagdala sa iyo roon? Huwag kang matakot harapin ito. Dalhin mo ang anumang meron ka, isang simpleng panalangin, isang buntong hininga, isang Panginoon, tulungan mo ako, at gawing ito isang awit ng pananampalataya. Sapagkat ganito pinalakas ni David ang kanyang espiritu. Hindi siya naghintay na dumating ang liwanag. Siya mismo ang nagsindi nito sa loob niya. At ang liwanag na iyon ay ang Diyos. Naramdaman mo na ba ito? Naranasan mo na bang sa pinakadilim na oras may isang presensyang hindi ka iniwan? Siya ang Diyos na kasama ni David sa kuweba at siya rin ang Diyos na kasama mo ngayon. Kaya iniimbitahan kita, harapin ang iyong kuweba ng may tapang, hindi bilang talunan, kundi bilang isang taong alam na ang Diyos ay gumagawa kahit sa hindi mo nakikita. Sa kuweba ng Adulam, natutunan ni David na ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagtakas sa kahirapan, kundi tungkol sa paghahanap sa Diyos sa loob nito. At kapag natagpuan mo ang Diyos doon, walang anino ang kayang tumalo sa liwanag mo. Handa ka na bang gawing kanlungan ang iyong kuweba? I-comment mo, nais kong ialay ang meron ako. Dahil minsan, ang maliit na mayroon ka ay sapat upang magpakain ng isang buong bayan. Ang himala ng walang laman na mga kamay sa ilang ng 5,000. Naranasan mo na bang tumingin sa kung anong meron ka o sa kung ano ang kulang sa iyo at maisip, hindi ito sapat? Marahil naramdaman mo nang ang iyong lakas, ang iyong mga kakayahan, o maging ang iyong pag-asa ay tila napakaliit upang harapin ang hinaharap. Ngayon, nais kitang dalhin sa isang sandali na tila simpleng kwento lamang, ngunit nagtataglay ng isang makapangyarihang lihim, isang aral na magpapatibay ng iyong pananampalataya sa gitna ng pinakamalakas na bagyo sa iyong buhay. Halika, pumunta tayo sa ilang kung saan pinakain ni Jesus ang 5,000 tao gamit ang halos wala, at kung saan mo rin matutuklasan na ang maliit na mayroon ka kapag inilagay sa kanyang mga kamay ay higit pa sa sapat. Ang eksenang ito ay nasa Mateo 14. Katatanggap lang ni Jesus ng balita tungkol sa pagkamatay ni Juan Bautista, ang kanyang pinsan at matalik na kaibigan. Ang kanyang puso ay mabigat, kaya naghanap siya ng isang tahimik na lugar upang mapag-isa. Ngunit sinundan siya ng napakaraming tao. Libo-libong lalaki, babae at bata, hindi lang gutom sa kanyang mga salita, kundi gutom din sa pagkain. Nang gumabi na, nakita ng mga disipulo ang karamihan at naramdaman nila ang bigat ng imposibilidad. Panginoon, paalisin mo na sila, sabi nila. Wala tayong maibibigay sa kanila. Nasa ilang tayo at gabi na. Mateo 14:15 isinalaysay. Ngunit si Jesus ay hindi tumingin sa kung ano ang kulang. Tumingin siya sa kung ano ang mayroon. At ano ang mayroon? Halos wala. 5 tinapay at 2 isda, isang munting baon mula sa isang batang walang nakapansin. Pag-isipan mo ito, 5 tinapay at 2 isda para sa 5,000 tao. Isang kahangalan sa paningin ng tao. Marahil, naranasan mo na rin ito sa iyong buhay. Tinitingnan mo ang kung anong meron ka, isang sweldong kulang sa gastusin, isang lakas na halos hindi sapat, isang pananampalatayang tila nanghihina, at iniisip mo, paano nito masosolusyonan ang pinagdadaanan ko? Ngunit ito ang nais kong itanim sa iyong puso ngayon. Hindi kailangang marami ang nasa iyo upang makagawa ang Diyos ng imposible. Kailangan mo lang itong ipagkatiwala sa Kanya. Ang batang iyon hindi nagdala ng isang panaderya, mayroon lamang siyang kaunti.
Ngunit ang kaunting iyon nang ibinigay kay Jesus ay naging himala na bumusog sa isang buong madla na may labis pang natira. Isipin mo ang eksena. Kinuha ni Jesus ang tinapay at isda, itinataas ang mga mata sa langit, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. Hindi siya nagreklamo sa kakulangan, hindi niya tinanong bakit ito lang. Sa halip, siya ay nagtiwala at sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, ang himala ay nagsimulang mangyari. Ang mga tao ay kumain, napuno ang kanilang mga tiyan at ang ilang na tila isang lugar ng kakulangan ay naging isang piging ng kasaganaan, ngunit ito ay higit pa sa isang kwento tungkol sa pagkain. Ito ay isang aral tungkol sa pananampalataya, isang patunay kung ano ang maaaring mangyari kapag inilalagay mo ang iyong walang laman na mga kamay sa Diyos na kailanman ay hindi nauubusan. Ngayon, dalhin natin ito sa iyong buhay. Marahil ikaw ay nasa ilang ngayon, isang ilang ng pananalapi kung saan mas malaki ang gastos kaysa sa kita, isang ilang ng emosyon kung saan ang lungkot ay mas malapit kaysa sa mga tao, isang ilang ng espiritu kung saan ang iyong mga panalangin ay tila hindi lumalagpas sa kisame. At habang tinitingnan mo ang iyong sarili, ang iyong lakas, ang iyong kaalaman, ang iyong tiyaga, naiisip mo, hindi sapat, napakaliit. Ngunit pakinggan mo ito, kaibigan, ang maliit na iniisip mong kulang ay eksaktong nais gamitin ng Diyos. Hindi niya hinihingi sa iyo ang isang buong piging. Hinihingi niya ang anuman ng mayroon ka, kahit gaano ito kaliit, isang hakbang ng pagtitiwala, isang bulong na panalangin, isang Panginoon, hindi ko alam kung paano, pero iniaalay ko ito sa iyo. At doon magsisimulang hatiin ni Jesus ang tinapay. Alam mo ba kung ano ang mas kahanga-hanga rito? Hindi ginawa ni Jesus ang himala ng mag-isa. Inutusan niya ang mga disipulo, dalhin ninyo sa akin ang anong mayroon kayo. Mateo 14:18, isinalaysay. At pagkatapos, sila mismo ang nagbahagi ng pagkain. Hindi nila alam kung paano 5 tinapay ay magiging sapat, ngunit sumunod sila. At habang ginagawa nila ito, ang himala ay naganap sa kanilang mga kamay. Naisip mo ba, baka ang hinihintay lang ng Diyos ay ang isang hakbang mula sa iyo gamit ang maliit na meron ka? Hindi upang solusyonan ang lahat ng mag-isa, kundi upang ipagkatiwala sa Kanya, upang Siya ang magparami. Ang iyong pananampalataya ay hindi kailangang maging napakalaki, kailangan lang itong mailagay sa tamang mga kamay. Alam kong maaaring iparamdam sa iyo ng mahihirap na panahon na napakaliit mo. Marahil ay kinakaharap mo ang isang pagsubok na barang isang nagugutom na pulutong, at ang tanging meron ka ay 5 tinapay at 2 isda. Ngunit nais kitang palakasin, huwag mong maliitin ang nasa iyong kamay. Ang batang iyon hindi nahiya sa kanyang munting dala. Ibinigay niya, ito. At maaari mo ring gawin iyon, isang salita ng pasasalamat sa gitna ng sakit, isang papuri na inaawit kahit mahina ang boses, isang Panginoon, nagtitiwala ako kahit hindi ko naiintindihan. Ang munting ito, kapag inilagay sa mga kamay ni Jesus, ay nagiging saganang pagpapala. Ngayon, pag-isipan mo ito. Ano ang hawak mo ngayon na tila hindi sapat? Isang pangarap na parang napakaliit kumpara sa laki ng iyong mga pangarap. Isang pag-asa na halos hindi na nagliliyab. Dalhin ito sa Kanya, tumingala tulad ng ginawa ni Jesus at magpasalamat, hindi dahil nakikita mo na ang himala, kundi dahil alam mong ang Diyos ang may hawak ng tinapay. Ang pananampalatayang kailangan mo para sa mahihirap na araw ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot. Ito ay tungkol sa paniniwala na kayang gawin ng Diyos ang imposible sa kung ano ang inaakala mong wala. At may higit pa, sinasabi ng kasulatan na may natirang 12 basket ng pagkain, Mateo 14:20. 12,
Isa para sa bawat alagad, parang sinasabi ng Diyos, hindi lang kita bibigyan ng sapat, bibigyan kita ng higit pa sa inaasahan mo. At ito ay pangako rin sa iyo, kapag iniaalay mo ang iyong munting tinapay sa Diyos, hindi lang niya ito pinaparami, pinapadaloy niya ito ng sagana. Maaring hindi mo pa makita ang mga 12 basket ngayon, pero darating sila. Ang ilang ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ito ay ang lugar kung saan tinuturuan ka ng Diyos na siya ang tunay na tagapagbigay. Kaya kaibigan, nais kitang anyayahan ngayon, itigil lang pagtuon sa kulang at simulang ialay kung anong meron ka. Dalhin mo ang iyong 5 tinapay at 2 isda sa Panginoon, dahil siya ay handang basbasan, baliin at paramihin ito. Ilagay sa mga komento. Nais kong magkaroon ng tapang upang mag-alay at alamin natin kung paano binago ng isang babae ang tadhana ng kanyang bayan sa isang desisyong hindi inaasahan ng sinuman. Naranasan mo na bang bumilis ang tibok ng puso mo sa harap ng isang desisyong kayang baguhin ang lahat? Isang sandali kung saan binubulungan ka ng takot na umatras. Ngunit may isang bagay sa loob mo na nagpupumilit na humakbang pasulong. Ngayon, nais kitang dalhin sa isang palasyo punong-puno ng intriga kung saan isang karaniwang babae ang hinarap ang imposible na may pananampalatayang lumaban sa kamatayan. Pag-usapan natin si Esther, isang dalagang ulila na naging reyna, ngunit sa isang kritikal na sandali natuklasan na ang pananampalataya ay hindi lang basta paghihintay sa Diyos. Minsan, ito ay paglakad patungo sa panganib, nagtitiwalang kasama mo siya sa bawat hakbang. Ang kwentong ito ay para sa iyo na maaaring dumaranas ng mahihirap na araw at nangangailangan ng lakas ng loob upang maniwalang inilagay ka ng Diyos kung nasaan ka para sa isang layunin. Hindi ipinanganak si Esther sa isang marangyang buhay. Isa siyang Hudiyong ipinatapon sa isang banyagang lupain, pinalaki ng kanyang pinsan na si Mardokeo sa Persya. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, siya ay napili bilang reyna, ngunit hindi nagdala ng kapanatagan ang kanyang korona. Isang lalaking nagngangalang Hama, puspos ng galit, ang nagbalak na lipulin ang buong lahi ni Esther. At dumating ang sandaling nagbago ang lahat. Hiniling ni Mardokeo na humarap siya sa haring si Asuero upang hingi ng awa nito. Isang bagay na hindi maaaring gawin ng sinuman ng walang paanyaya dahil maaaring humantong ito sa kamatayan. Sa aklat ni Esther, Kabanata Pitro, mababasa natin ang bigat ng kanyang desisyon, nag-alinlangan siya. Kung pumasok ako ng hindi tinawag, maaari akong mamatay, sabi niya. At sino ang hindi matatakot? Marahil naranasan mo na ring maramdaman ang parehong pangamba sa harap ng isang sitwasyong tila masyadong malaki para sa iyo. Ang harapin ang isang problema, humingi ng tulong, o itaas lang ang iyong ulo kahit lahat ay humihila sa iyo pababa. Ngunit pakinggan ang sagot ni Mardokeo. At sino ang nakakaalam kung hindi ka inilagay sa kahariang ito para sa isang sandali tulad nito? Esther 4:14, isinalaysay. Ang mga salitang ito ay tumagos sa puso ni Esther na parang isang nag-aalab na palaso. At tinatagos din nito ang puso mo ngayon. Paano kung ang mahihirap mong araw ay hindi isang aksidente? Paano kung inilagay ka ng Diyos sa mismong lugar na ito, hindi upang masira, kundi upang lumiwanag? Napagtanto ni Esther na ang kanyang posisyon ay hindi lang isang pribilehiyo, ito ay isang pananagutan. Hindi siya maaring manatiling tahimik, kaya ginawa niya ang isang pambihirang bagay. Hiniling niyang mag-ayuno ang kanyang bayan sa loob ng 3 araw at pagkatapos sa isang tapang na nagmumula sa isang lakas na higit pa sa kanya, sinabi niya, "Papasok ako sa harap ng hari kahit labag sa batas, at kung mamamatay ako, mamamatay ako." Let's Esther 4:16. Isipin mo ito,
Si Esther nagsusuot ng kanyang pinakamagarang kasuotan, hindi upang magpakitang gilas, kundi upang ihanda ang sarili para sa posibleng huling sandali ng kanyang buhay. Lumalakad siya sa mahabang pasilyo ng palasyo, ang tunog ng kanyang mga hakbang ay umaalingaw-ngaw na parang tunog ng isang alingaw-ngaw ng digmaan. Mabilis ang pintig ng kanyang puso, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon. Hindi niya alam kung iaangat ng hari ang gintong setro, tanda ng kanyang pagtanggap, o kung siya'y ipapapatay. Ngunit nagpatuloy siya. Alam mo kung bakit? Dahil ang kanyang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa paghihintay ng himala. Ito ay tungkol sa pagkilos sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Nagtitiwala na kasama niya ang Diyos kahit pa mangyari ang pinakamasama. At ikaw, kaibigan, naisip mo na ba ang katapangang maaaring hinihingi ng Diyos sa iyo ngayon? Marahil ang iyong pagsubok ay isang palasyo kung saan kailangan mong pumasok, isang lugar ng pagharap, isang desisyong kailangang gawin, isang pagsukong hinihingi ng Diyos mula sa iyo. Maaari itong isang pag-uusap na matagal mo nang iniiwasan, isang hakbang na kailangang gawin kahit hindi mo alam ang dulo, o simpleng pagsasabi ng oo sa Diyos kahit lahat sa iyo ay gustong sumagot ng hindi. Itinuro sa atin ni Esther na ang pananampalataya ay hindi kawalan ng takot. Ito ay ang pagkakaroon ng tapang na humakbang sa kabila nito. Wala siyang katiyakan sa kung anong mangyayari, ngunit may Diyos siyang may hawak ng puso ng mga hari. At ano ang nangyari? Nang lumapit si Esther, iniangat ni Haring Aswero ang setro. Hindi lang siya nakaligtas, binuksan niya ang daan para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Ngunit ang himala ay hindi nagsimula nang itaas ang setro. Nagsimula ito noong una pa lang niyang hakbang. At ganito rin ito sa iyo. Lumalago ang iyong pananampalataya habang ikaw ay humahakbang kahit nanginginig. Marahil nasa harap ka ngayon ng isang hari, isang sitwasyong nakakatakot, isang panganib na pumipigil sa iyo. Ngunit sinasabi sa iyo ng Diyos, lumakad ka, ako'y kasama mo. Hindi niya ipinangakong madali ang daan, ngunit ipinangako niyang hindi ka niya iiwan. Isara mo ang iyong mga mata sa isang saglit at isipin ito. Ikaw, tulad ni Esther, nakatayo sa harap ng sarili mong palasyo. Ano ang nasa kabila ng pintuan? Isang mahirap na desisyon, isang pagsuko na pinipigilan mong gawin. Isipin mo ngayon ang Diyos sa tabi mo, binubulong. Para sa sandaling ito, kita dinala rito. Dahil totoo ito, ang mahihirap mong araw ay hindi isang parusa. Ito ay isang tawag. Isang tawag upang maging matapang, upang maniwalang maaaring gamitin ka ng Diyos. Oo, ikaw, sa kabila ng iyong kahinaan at pagdududa, para sa isang bagay na higit pa sa kaya mong isipin. Alam kong hindi madaling gawin ang unang hakbang. Nag-ayuno si Esther, nananalangin siya, humingi siya ng suporta, at kaya mo rin gawin ito. Marahil ngayon ang araw para hanapin mo ang Diyos ng mas taimtim upang hilingin sa Kanya na bigyan ka ng lakas ng loob, sapagkat ang pananampalatayang tinanggap ni Esther ay hindi tungkol sa pag-alam ng resulta. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa hari ng mga hari, kahit nasa harap siya ng hari ng Persya. At nang kumilos siya, nangyari ang imposible. Bumagsak si Haman, naligtas ang bayan at nabago ang kasaysayan. Ang kanyang tapang ay naging isang pamana. Kaya, kaibigan, nais kitang tanungin, anong hakbang ang hinihiling ng Diyos sa iyo ngayon? Saan mo kailangang pumasok? Kahit nanginginig ang iyong mga tuhod, huwag kang matakot na maging si Esther sa sarili mong buhay. Ang mahihirap na sandali ay ang entablado kung saan ipinapakita ng Diyos na hindi kanya hinirang ng walang dahilan. Ibinigay niya sa iyo ang isang setro na hindi mo pa nakikita, ang setro ng kanyang presensya, ng kanyang lakas. At kapag ikaw ay lumakad kasama siya, ang akala mong kamatayan ay magiging buhay. Mananatili ka ba sa paglalakbay na ito? Ang palasyo ay nasa harap mo, ngunit ang hari ng mga hari ay kasama mo.
Gawin ang unang hakbang. Sabihin mong, kung mamamatay, mamamatay ako. At panoorin kung paano gagamitin ng Diyos ang iyong tapang upang gumawa ng isang himalang hindi mo malilimutan. Dahil ganito nagtagumpay si Esther at ganito ka rin maaaring magtagumpay, isang hakbang ng pananampalataya sa bawat pagkakataon. Ang angkla ni Pablo sa gitna ng pagkalunod sa hating gabi. Naranasan mo na bang pakiramdam mo ay tinatangay ka ng agos, naliligaw sa isang dagat ng kawalang katiyakan, kung saan bawat alon ay tila itinutulak ka palayo sa pampang? Marahil naranasan mo nang dumaan sa isang gabi na sobrang dilim na tila walang umaga sa kabila nito. Ngayon, nais kitang dalhin sa isang barkong hinahampas ng mabagsik na hangin kung saan isang lalaking nagngangalang Pablo ang natagpuan, ang isang kapayapaang hindi matitinag ng kaguluhan. Hindi ito isang kwento ng katahimikan, kundi ng isang pananampalatayang naging isang angklanang ang lahat sa paligid ay gumuho. Sumama sa akin sa mga Gawa 27 at tuklasin kung paano mo mahahanap ang katatagan sa gitna ng sarili mong pagkalunod. Si Pablo ay isang bilanggo patungo sa Roma upang hatulan sa harap ni Cesar. Hindi niya pinili ang paglalakbay na iyon, ngunit naroon siya kasama ng mga marino at mga sundalong Romano sa isang paglalakbay na hindi nagtagal bago naging isang bangungot. Dumilim ang kalangitan, lumakas ang hanging Euroclydon, isang matinding bagyong Mediteraneo, at ang barko ay itinapon-tapon na parang laruan sa kamay ng isang nagngangalit na bata. Ang mga marino na sanay sa dagat ay nawalan ng kontrol. Itinapon nila ang mga kargamento sa dagat, pinatibay ang katawan ng barko gamit ang lubid, ngunit wala itong nagawa. Sinasabi sa kasulatan na nawala na ang lahat ng pag-asa na kami ay maliligtas. Mga Gawa 27:20, isinalaysay. Marahil naranasan mo na rin ito, ang sandali kung saan ang pag-asa ay tila dumudulas mula sa iyong mga kamay na ang natira na lang ay isang hungkag na pakiramdam. Ngunit si Pablo ay hindi nag-iisa sa barkong iyon at hindi ko tinutukoy ang iba pang mga tripulante. Sa gitna ng bagyo, nagkaroon siya ng isang pangitain. Isang anghel ang nagpakita sa kanya at nagsabi, "Huwag kang matakot, Pablo. Makakarating ka sa Roma at ibinigay sa iyo ng Diyos ang buhay ng lahat ng kasama mo sa barko." Mga Gawa 20:74, isinalaysay. Isipin mo ito. Ang barko ay umiindayog sa galit ng alon, ang tubig ay pumapasok na sa loob, ang takot ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa hangin, at si Pablo, isang bilanggo na may tanikala, ay tumayo at sinabi sa lahat, "Maging matatag ang loob ninyo. Naniniwala ako sa Diyos at mangyayari ito ayon sa kanyang sinabi." Wala siyang hawak na timon, hindi niya kayang pigilin ang bagyo. Pero may hawak siyang isang bagay na mas matibay. Isang pangako ng Diyos na humawak sa kanyang kaluluwa na parang isang angkla. Narito ang nais kong itanim sa iyong puso ngayon. Ang mahihirap na sandali ay parang isang maalong dagat, ngunit ang pananampalataya ay ang angkla na magpapatatag sa iyo kahit gaano kalakas ang alon. Hindi itinanggi ni Pablo ang bagyo. Hindi niya pinakitang walang panganib, ngunit pinili niyang maniwala sa pangako ng Diyos higit pa sa sigaw ng mga alon. At ikaw, kaibigan, napag-isipan mo na ba na maaaring binibigyan ka rin ng Diyos ng isang salita sa gitna ng iyong pagkalunod? Marahil hindi ito isang pangitain ng anghel, ngunit maaaring ito ay isang payapang bulong na nagsasabing, "Nakikita kita, nandito ako." Dahil ito ang tunay na nagpapabago ng lahat, hindi ang laki ng bagyo, kundi ang laki ng Diyos na kasama mo sa barko. Tingnan mo ang sarili mong buhay ngayon. Marahil ikaw ay nasa isang barkong tila palubog, isang relasyon na unti-unting gumuho, isang kalusugang nanghihina, isang kinabukasang nawala sa hamog ng kawalan. Ang mga marino sa paligid mo
Ang mga boses ng takot, ng duda ay maaaring sumisigaw na wala ng pag-asa. Ngunit iniimbitahan kita ngayon na gawin ang ginawa ni Pablo. Hanapin ang iyong angkla. Hindi siya tumingin sa dagat, tumingala siya sa langit, at pagkatapos kumilos siya. Alam mo ba ang sumunod niyang ginawa? Kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos sa harap ng lahat at kumain. Mga Gawa 27:35. Sa kalagitnaan ng dilim, habang ang barko ay nasa bingit ng pagbagsak, nagpasalamat si Pablo. Hindi dahil ligtas na siya, kundi dahil nagtitiwala siya. At ito ang nagbago sa buong barko. Ang mga lalaking dati puno ng takot ay nagsimulang kumain din. Ang pananampalataya niya ay nahawa sa kanila. Isipin mo ito, ikaw, nasa sarili mong pagkalunod, hawak ang natitira sa iyo. Marahil isang panalangin, isang awit, isang alaala ng isang pagkakataong iniligtas ka na ng Diyos noon. At pagkatapos, nagpapasalamat ka. Hindi dahil humupa na ang bagyo, kundi dahil alam mong nasa kamay ng Diyos ang timon. Ito ang pananampalatayang matapang. Ito ang pananampalatayang bumabago sa takot. Dahil ang pasasalamat sa gitna ng bagyo ay parang isang ilaw na pumuputol sa dilim, isang paalala na ang kawalan ng pag-asa ay hindi ang huling salita. Hindi hinintay ni Pablo ang umaga upang maniwala. Naniwala siya sa hating gabi. At kaya mo rin. At ano ang nangyari pagkatapos? Hindi nakaligtas ang barko. Nabagsak ito sa mga bato, ngunit lahat ng sakay ay nakaligtas. Lumangoy sila patungo sa isla ng Malta, kumakapit sa mga piraso ng barko. Eksaktong ayon sa sinabi ni Pablo, nasira ang barko, ngunit hindi ang pangako ng Diyos. At ganoon din sa iyo, ang mahihirap mong araw ay maaaring makawasak ng maraming bagay, mga plano mo, mga lakas mo, ngunit hindi nila kayang sirain ang sinabi ng Diyos. Ipinangako niya na sasamahan ka hanggang sa katapusan. Mateo 28:20, isinalaysay. At naroon siya, kahit lumubog ang barko, siya ang magdadala sa iyo sa baybayin. Alam kong hindi laging madaling hanapin ang angkla na ito. Minsan, sobrang lakas ng hangin na halos hindi mo marinig ang tinig ng Diyos. Ngunit nais kitang palakasin, tumigil ka, sandali, huminga, itanong mo sa Kanya, Panginoon, ano ang iyong salita para sa akin ngayon? Maaaring isang alaala ng isang beses na iniligtas Kanya noon. Isang kapayapaang bigla na lang dumating, isang talatang nagningning sa iyong puso. At pagkatapos, kumapit ka sa salitang yon gaya ng pagkapit ni Pablo sa kanyang pangako. Gawin mo itong iyong angkla dahil ang pananampalatayang nagtataguyod sa iyo sa mahihirap na araw ay hindi tungkol sa pagpigil sa bagyo. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na itatawid ka ng Diyos sa kabila nito. Marahil iniisip mo, pero hindi ako kasing lakas ni Pablo. At sasabihin ko sa iyo, hindi mo kailangang maging malakas. Si Pablo ay isang taong tulad mo rin, may takot, may kahinaan. Ang kaibahan, pinili niyang maniwala. At ang pagpili na iyon ay nasa harapan mo ngayon. Sa iyong pagkalunod, maaari mong ihulog sa dagat ang pasanin ng kawalan ng pag-asa at hawakan ang angkla ng pagtitiwala. Maaari kang magpasalamat kahit sa hating gabi dahil alam mong may bukang liwayway. At ito ay darating. Hindi ka pinangakuan ng Diyos ng isang tahimik na dagat, ngunit ipinangako niya sa iyo ang isang ligtas na daungan. Kaya kaibigan, iniimbitahan kita ngayon, hanapin ang iyong angkla. Kahit gaano kalakas ang bagyo, kahit gaano kataas ang alon, tumayo ka sa barko mo kahit ito'y nanginginig at sabihin, naniniwala ako sa Diyos. Dahil ganito natawid ni Pablo ang bagyo at ganito mo rin ito matatawid. Ang apoy na hindi namamatay sa pugon ng 3 kabataan. Naramdaman mo na ba ang init ng isang sitwasyong tila lumalamon sa iyo? Isang apoy na hindi mo maipaliwanag na bumabalot sa iyo mula sa lahat ng panig na para bang ikaw ay nauubusan ng hangin at wala ng daan palabas. Ngayon, nais kitang dalhin sa isang naglalagablab na lugar
kung saan 3 kabataan ang hinarap ang imposible na may pananampalatayang hindi lamang nanatili sa gitna ng apoy, kundi lalo pang nagningning dahil dito. Pumunta tayo sa puso ng Babylonia, sa nag-aapoy na pugon ng Daniel 3, kung saan sina Sadrake, Mesake at Abednego ay nagpapatunay na ang mahihirap na panahon ay hindi katapusan ng iyong kwento. Maaari itong maging entablado kung saan inihahayag ng Diyos ang kanyang presensya sa paraang hindi mo kailanman malilimutan. Nagsimula ang kwento sa isang mapagmataas na hari, si Nabucodonosor, na nagtayo ng isang gintong rebulto at iniutos na lahat ay lumuhod at sumamba dito. Ngunit 3 kabataang Hebreo na ipinatapon sa isang banyagang lupain ay nagsabing, hindi. Hindi sila mga mandirigma o hari. Sila ay mga lingkod, mga bihag ng digmaan na piniling parangalan ng Diyos sa kabila ng lahat. Nang tumugtog ang musika at ang karamihan ay lumuhod, nanatili silang nakatayo, tulad ng matitibay na punong hindi yumuyuko sa hangin. Nag-init ang galit ng hari. Kung hindi kayo luluhod, wika niya, itatapon kayo sa isang pugon na pinainit ng 7 beses higit sa dati. At sumagot sila ng mga salitang umaalingaw-ngaw pa rin hanggang ngayon. Ang aming Diyos ay makapangyarihang magligtas sa amin. Ngunit kung hindi man niya kami iligtas, alamin mong hindi kami yuyuko sa iyong Diyos-Diyosan. Daniel 7:17 isinalaysay. Pag-isipan mo ito, wala silang katiyakan ng kaligtasan. Hindi nila alam kung makakalabas pa sila ng buhay. Ngunit mayroon silang isang bagay na mas mahalaga, isang pananampalatayang hindi nakadepende sa resulta kundi sa kung sino ang Diyos. Marahil ikaw ay dumaan na sa isang pugon na tulad nito, isang apoy na nagbabantang lamunin ang lahat ng iyong itinayo, ang iyong kapayapaan, ang iyong mga pangarap, ang iyong tiwala. Maaring ito ay isang presyon na nagtutulak sa iyo upang yumuko sa takot, sa pagdududa, sa kawalan ng pag-asa. Ngunit itinuro sa atin nina Sadrake, Mesake at Abednego na ang tunay na pananampalataya ay hindi nakikipagkompromiso sa apoy. Ito ay dumaraan dito, alam na hawak ng Diyos ang lahat, kahit pa ang init ay lumakas at dumating ang sandali. Iniutos ni Nabucodonosor na painitin pa ang pugon ng lampas sa karaniwan. Ang mga sundalong nagtapon sa kanila sa apoy ay namatay pa lamang sa init ng paligid. Isipin mo ang lagablab, ang pagkaluskos ng nag-aapoy na kahoy, ang amoy ng usok. Sila ay iginapos at itinapon sa gitna ng nagngangalit na apoy. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Tumayo ang hari at napamulagat. Nakita niyang hindi 3, kundi 4 ang naglalakad sa loob ng apoy, malaya at hindi nasasaktan. Ang pang-4 ay tila isang anak ng mga Diyos. Wika niya, Daniel 3:25, isinalaysay. Nasa loob ng apoy ang Diyos o isang anghel na kanyang isinugo na lumalakad kasama nila. Hindi sila nag-iisa. Ang apoy na dapat ay wawasak sa kanila ay naging lugar kung saan nila naramdaman ang presensya ng Diyos. Narito ang nais kong ipabaon sa iyong puso. Ang mahihirap na sandali ay parang isang pugon, ngunit binabago ng Diyos ang apoy upang maging isang banal na pagtatagpo. Naranasan mo na ba ito? Napansin mo na ba na sa pinakamaiinit na oras ng iyong buhay, may isang presensya na humahawak sa iyo kahit hindi mo ito nakikita? Ang 3 kabataan ay hindi iniligtas sa pamamagitan ng pagtakas sa pugon. Lumabas sila dahil naroon ang Diyos kasama nila. At siya rin ay kasama mo. Marahil ang iyong pugon ay isang laban na tila hindi matapos-tapos, isang pagkawala na nagiiwan ng sugat sa iyong puso, isang pagsubok na halos gusto mo nang sumuko. Ngunit nais kong sabihin sa iyo, walang kapangyarihan ang apoy na sirain ka kung kasama mo ang Diyos. Isipin mo ang eksenang ito sa iyong buhay. Ikaw, napapalibutan ng apoy, ang init ng kawalang katiyakan, ang sinag ng sakit. Ngunit kapag tumingin ka,
makikita mong hindi ka nag-iisa. May isang pang-apat na naglalakad kasama mo. Hindi ito ilusyon. Hindi ito katang-isip. Ito ang Diyos na nangakong hindi ka iiwan. At alam mo ba ang higit pang kamangha-mangha? Nang lumabas sina Sadrake, Mesake at Abednego sa pugon, sinasabi ng kasulatan na ni isang buhok nila ay hindi nasunog, hindi naapektuhan ng kanilang kasuotan, at ni bahagyang amoy ng usok ay wala sa kanila. Daniel 3:27 isinalaysay. Ang apoy ay hinawakan sila, ngunit hindi sila iniwan ng bakas. At ganoon din sa iyo, ang iyong mga pagsubok ay maaring pumalibot sa iyo, ngunit hindi nila kailangang ipaliwanag kung sino ka. Pag-isipan mo ito, ano ang gagawin mo kung makakalabas ka sa iyong pugon nang hindi nadadala ang amoy ng usok? Walang bigat ng nakaraan, walang latay ng takot. Ang tatlong kabataan ay nagturo sa atin na ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pag-iwas sa apoy. Ito ay ang pagtawid dito na may tiwala na kasama natin ang Diyos. Hindi sila yumuko sa hari dahil alam nilang ang tunay na hari ay kasama nila at kaya mo ring manindigan. Hindi mahalaga kung ano ang hinihiling ng mundo. Hindi mahalaga kung anong pagsubok ang ihagis sa iyo ng buhay. Hindi mo kailangang yumuko sa kawalan ng pag-asa. Ang iyong pananampalataya ay apoy na hindi namamatay dahil ito ay pinapagalab ng Diyos na mas dakila kaysa sa anumang pugon. Alam kong hindi madaling harapin ang apoy. Minsan nararamdaman mo na ang init bago ka pa pumasok, ang pangamba na bumibigat, ang bulong ng takot. Ngunit nais kitang palakasin, manatili kang nakatayo. Sabihin mo sa iyong Nabucodonosor, maging ito man ay isang sitwasyon, isang pangyayari, isang tinig, na ikaw ay naglilingkod sa isang Diyos na hindi ka pababayaan, sapagkat ang pananampalatayang kailangan mo sa mahihirap na araw ay hindi tungkol sa pagtakas sa apoy. Ito ay tungkol sa pagtuklas na wala itong kapangyarihang sirain ka. Hindi lang nakaligtas sina Sadrake, Mesake at Abednego. Lumabas sila bilang mga buhay na patotoo na tapat ang Diyos. At may higit pa, nang makita ng hari ang himala, hindi lamang niya pinalaya ang tatlo, kundi ipinahayag din niyang ang kanilang Diyos ay karapat-dapat sa pagsamba. Ang apoy na dapat sana'y pumatay sa kanila ay naging entablado para sa kaluwalhatian ng Diyos. At ganun din sa iyo. Marahil may mga taong nakatingin sa iyo ngayon, ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, hinihintay na makita kung paano mo malalampasan ang pugong ito. Marahil ang iyong pananampalataya ang ilaw na kailangan nila. Kaya, kaibigan, iniimbitahan kita, harapin mo ang iyong pugon na may tapang. Huwag kang yumuko. Ituon mo ang iyong paningin at makikita mo ang ikaapat na naglalakad kasama mo. Sapagkat dito nabubuhay ang pananampalataya, hindi sa labas ng apoy, kundi sa loob nito. Handa ka na bang ipakita ang iyong liwanag? Sapagkat kasama mo ang Diyos at walang pugon ang kayang pumatay ng apoy na kanyang sinindihan sa iyo. Naranasan mo na bang mawalan ng matibay na pundasyon sa ilalim ng iyong mga paa? Isang sandali kung saan ang lahat ng iyong inaakala bilang ligtas ay biglang lumubog. Iniiwan kang inaanod sa isang dagat ng kawalang katiyakan. Ngayon, nais kitang dalhin sa isang gabing puno ng malalakas na hangin at nag-aalimpuyong alon, kung saan isang karaniwang tao ang naglakas loob na lumakad sa imposible. At kung saan matutunan mong itaas ang iyong paningin kapag hinahatak ka ng mundo pababa. Puntahan natin ang kwento sa Mateo 14. Hindi ang himala ng pagpaparami ng tinapay, kundi ang sandali kung kailan si Pedro ay gumawa ng isang hakbang na hinamon ang lohika, na ipinapakita na ang pananampalataya sa mahihirap na araw ay tungkol sa kung saan mo itinuon ang iyong paningin. Mahaba ang gabing iyon
Ang mga alagad ay nasa isang bangka tumatawid sa dagat ng Galilea matapos ang isang araw na puno ng pangyayari. Iniutos ni Jesus na mauna sila habang siya ay nanatiling nananalangin. Ngunit ang hangin ay bumaliktad sa kanila at nagsimulang hagupitin ng mga alon ng bangka. Umabot na sa ika-4 na pagbabantay ng gabi, sa pagitan ng alas 3 at alas 6 ng umaga, at sila'y pagod na, patuloy na nakikipaglaban sa isang dagat na hindi nagpapasuko. Biglang may lumitaw na isang figura naglalakad sa ibabaw ng tubig. Napasigaw sila sa takot. Inisip na ito'y isang multo, ngunit narinig nila ang isang tinig. Ako ito, huwag kayong matakot. Mateo 14:27, isinalaysay. Si Jesus yon, kalma, habang naglalakad sa kung ano ang kinatatakutan nila. At noon, may ginawa si Pedro na hindi inaasahan. Panginoon, kung ikaw nga iyan, utusan mo akong lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig, wika niya. At sumagot si Jesus, halika. Mateo 14:28-29, isinalaysay. Pag-isipan mo ito, ang bangka ay umiindayog, ang hangin ay umaalulong, ang mga alon ay tumataas, ngunit humiling si Pedro na lumabas sa kaisa-isang lugar na tila ligtas. Bakit? Dahil nakita niya si Jesus, hindi siya tumingin sa dagat, itinutok niya ang kanyang mata sa Panginoon. At nang bumaba siya sa bangka, naramdaman ng kanyang mga paa ang tubig at siya ay lumakad. Sa isang iglap, ginawa ni Pedro ang imposible. Hindi siya isang bayani, hindi siya isang lalaking walang takot. Isa siyang mangingisda, isang pangkaraniwang tao tulad mo at tulad ko. Ngunit dinala siya ng kanyang pananampalataya sa isang lugar kung saan walang sino mang iba pang nagtangkang pumunta. Narito ang isang lihim na nais kong dalhin mo sa iyong puso ngayon. Ang mahihirap na sandali ay tulad ng isang maalong dagat, ngunit ang pananampalataya ay kung saan mo itinuon ang iyong paningin kay Jesus, hindi sa mga alon. Hindi lumakad si Pedro sa tubig dahil siya ay perpekto. Lumakad siya dahil siya ay nagtiwala. At ikaw, kaibigan, napag-isipan mo na ba kung ano ang mangyayari kung itinuon mo ang iyong mata sa Panginoon sa halip na sa bagyong bumabalot sa iyo? Marahil ang iyong tubig ay isang sitwasyong lumalamon sa iyo, isang takot na nagpapakilos sa iyo, isang lungkot na tila lumulunod sa iyo, isang pagdududa na unti-unting bumabagsak sa iyo. Ngunit naroon si Jesus, nakatayo sa gitna ng dagat, tinatawag kang lumapit mo, halika. Hindi niya ipinangakong tatahimik ang bagyo bago ka humakbang. Ipinangako niyang hahawakan niya ang iyong kamay habang naglalakad ka. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Habang naglalakad si Pedro, napatingin siya sa paligid. Narinig niyang umalingaw-ngaw ang hangin. Nakita niyang lumaki ang mga alon. At ang sabi ng kasulatan, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Mateo 14:30, isinalaysay. Sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. At agad-agad iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinila siya pataas, sinasabing, bakit ka nag-alinlangan? Hindi ito isang matigas na paninisi, kundi isang banayad na tanong, tulad ng isang ama na nagtuturo sa kanyang anak na magtiwala pa ng higit. Lumubog si Pedro, oo. Ngunit hindi siya nawala dahil kahit nang manghina ang kanyang pananampalataya, hindi siya binitiwan ni Jesus. Isipin mo ito sa iyong buhay. Ikaw, nasa gitna ng sarili mong dagat, ang mga alon ay bumabangga sa iyo. Marahil, nakagawa ka na ng hakbang ng pananampalataya, tinanggap ang isang hamon, sinubukan ng isang bagong landas, at pagkatapos, natakot ka. Marahil, ngayong sandali, ikaw ay lumulubog na. Ngunit pakinggan mo ito, si Jesus ay isang sigaw lamang ang layo. Hindi kanya iiwan kapag napatingin ka sa mga alon. Hindi kanya pababayaan kung mahulog ka. At alam mo ba ang higit pang kahanga-hanga? Matapos abutin ni Jesus si Pedro, sabay silang bumalik sa bangka. At noon lamang tumigil ang bagyo. Dumating ang kapayapaan, ngunit nauna ang kamay na inunat. Pag-isipan mo ito, nasaan ang iyong tingin ngayon? Sa mga hangin na humihip sa iyo?
sa mga alon na tila tatangay sa iyo, o sa mga mata niya na lumalakad sa ibabaw ng dagat? Itinuro sa atin ni Pedro na ang pananampalataya ay hindi tungkol sa hindi pagkakaroon ng takot. Ito ay tungkol sa pag-alam kung saan ka titingin kapag dumating ang takot. Marahil pagod ka na sa pakikipaglaban sa mga alon ng buhay, isang problemang hindi matapos-tapos, isang paghihintay na nagpapahina sa iyo. Ngunit sasabihin ko sa iyo, hindi mo kailangang lumakad ng mag-isa. Tinatawag ka ni Jesus palabas ng bangka, hindi upang subukin ka, kundi upang ipakita sa iyo na siya ay mas makapangyarihan kaysa sa iyong dagat. Alam kong nakakatakot ang hakbang na ito. Minsan, mas ligtas ang bangka, ang mga nakasanayan, ang mga gawi, kahit ang takot na pamilyar na. Ngunit ang pananampalatayang magpapatibay sa iyo sa mahihirap na araw ay hindi nabubuhay sa kaginhawahan. Nabubuhay ito sa pagtitiwala. Hindi na natili si Pedro sa bangka dahil nakita niya si Jesus, at kaya mo rin siyang makita. Nasa gitna siya ng iyong bagyo, hindi bilang isang tagapanood, kundi bilang isang tagapagligtas. At kahit na malunod ka, iaabot niya ang kanyang kamay. Dahil ang kanyang kamay ay hindi kailanman masyadong malayo. Isara mo ang iyong mga mata at maramdaman ito, ang hangin na umiihip, ang alon na tumataas, ngunit naroon si Jesus, matatag, inaabot ka. Ano ang gagawin mo kung maaari kang lumakad sa iyong dagat, hindi dahil ikaw ay malakas, kundi dahil siya ay makapangyarihan? Marahil ngayon ang araw upang bumaba sa bangka, upang ipanalangin ang isang panalangin matagal mong iniiwasan, upang harapin ang isang pagsubok na matagal mo nang tinatakbuhan, upang maniwala kahit na ang lahat ay nagsasabing sumuko ka na. Dahil lumago ang pananampalataya ni Pedro, hindi nang humupa ang bagyo, kundi nang lumakad siya at natuklasang si Jesus ay naroon. Handa ka na bang lumakad sa tubig? Dahil siya ay naghihintay at ang dagat ay simula pa lamang. Nakaraos ka hanggang dito, kaibigan, at mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kitang batiin. Hindi lahat ay nananatili hanggang sa dulo ng isang paglalakbay na tulad nito, isang malalim na pagsisid sa salita ng Diyos, isang paanyaya upang patatagin ang pananampalataya sa gitna ng mahihirap na araw. Ikaw ay espesyal. Iilan lamang ang may tapang na dumaan sa bawat hakbang, na magbukas ng kanilang puso upang marinig kung ano ang nais ipahayag ng Diyos. Hindi aksidente ang iyong pagdating dito. Ngayon, nagtanim ka ng mga binhing mamumulaklak sa iyong buhay, at naniniwala akong ang banal na espiritu ay nagsisimula ng hipa ng bago sa iyong kaluluwa. Kaya huminga ng malalim, damhin ng kapayapaan, at tapusin natin ang mensaheng ito sa isang sandaling maaaring magbago ng lahat para sa iyo. Tingnan mo ang dinaanan natin, mga kwento ng kalalakihan at kababaihan na hinarap ang mga disyerto, mga bagyo, mga apoy at mga dagat. Ngunit natuklasan na ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pag-iwas sa imposible. Ito ay tungkol sa pagkikita sa Diyos sa gitna nito. Marahil naramdaman mo ang isang init sa iyong puso, isang bulong na nagsasabi, ang salitang ito ay para sa akin. At totoo yon, dinala ka ng Diyos dito dahil nais niyang ibigay sa iyo ang isang bagay, isang apoy na hindi mamamatay, isang katiyakang magpapatayo sa iyo kapag ang lahat ay sumusubok na ibagsak ka. Ngunit ang apoy na ito ay nangangailangan ng iyong pagpapasya upang patuloy na mag-alab. Hindi ito nabubuhay ng mag-isa. Lumalakas ito kapag pinapakain mo ito, kapag sinasabi mong oo sa sinimulan ng Diyos ngayon. Ngayon, nais kitang hilingan ng isang espesyal na bagay. Mag-iwan ka ng isang pahayag sa mga komento na nagpapakita ng iyong pangako sa pananampalatayang ito na ating pinagtitibay. Isang bagay na nagmumula sa iyong puso. Maaring ito ay pinipili kong magtiwala sa Diyos sa aking mahihirap na araw, o ang aking pananampalataya ang aking angkla.
Hindi lang ito para sa akin, ito ay para sa iyo. Kapag isinusulat mo ito, idinideklara mo ito, ginagawa mo itong isang tipan sa Diyos at sa iyong sarili at ipinapangako ko, babasahin ko ang bawat isa sa mga pahayag na ito sapagkat nais kong makilala ang mga hinirang na kasama ko sa paglalakbay na ito, isa ka sa kanila. Ang iyong tinig ay mahalaga at ang iyong pananampalataya ay mas nakakapagbigay inspirasyon kaysa sa iyong iniisip. At higit pa rito, ibahagi mo ang video na ito sa isang taong kailangang makarinig ng mensaheng ito. Isipin mo ang isang taong dumaranas ng isang matinding pagsubok ngayon. Isang kaibigan, isang kamag-anak, isang kasamahan sa trabaho. Ang pagpapadala ng video na ito ay tulad ng pagsisindi ng isang ilawan sa kadiliman ng kanilang buhay. Ito ay isang paraan ng pagsasabing, hindi ka nag-iisa at may hinanda ang Diyos para sa iyo. Gamitin mo ang social media, ang WhatsApp, anumang paraan na inilalagay ng Diyos sa iyong puso, sapagkat ang salita ng Diyos ay tulad ng isang ilog. Kapag hinayaan mong dumaloy ito ay dumidilig ng mga lupang hindi mo man lang nakikita. At sa bawat beses na ibinabahagi mo ito, tumutulong kang bumuo ng isang hukbo ng liwanag sa mundong lubhang nangangailangan nito. Ngayon, may isa pa akong hiling. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, gawin mo ito ngayon. Hindi lang ito tungkol sa mga numero. Ito ay tungkol sa pagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki. Sapagkat ang hindi nag-subscribe ay maaring mawala sa direksyon, mawala sa landas na tinatahak ng Diyos para sa kanila. At alam kong ayaw mong mangyari iyon. Naranasan mo na kung paano ka napalakas ng mga mensaheng ito, hindi ba? Kaya i-click mo ang pindutan at sumali sa pamilyang ito. At kung nakasubscribe ka na, magkaroon ka ng kasiyahan sa pagiging bahagi nito. Isa ka sa mga haligi ng komunidad na ito, isang taong tumutulong upang dalhin ang ilawan ng pananampalataya. Marami sa atin ang walang simbahan na malapit at ang channel na ito ang kanilang espiritual na tahanan. Ikaw ay bahagi nito, ikaw ay mahalaga. At huwag kang titigil dito, patuloy mong panoorin ang mga susunod na video. Ang bawat isa ay isang bagong piraso ng palaisipan ng iyong buhay kasama ang Diyos. Isipin mo ang iyong pananampalataya bilang isang Siga, kung hindi mo ito lalagyan ng kahoy, ito ay maglalaho. Ang mga video na ito ang mga panggatong na nagpapanatiling buhay sa apoy, na nagpapainit sa iyo sa mga malamig na gabi ng iyong kaluluwa. Nakita mo na kung ano ang ginawa ng Diyos ngayon. Isipin mo kung ano pa ang kaya niyang gawin bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan kung hindi ka susuko. Huwag mong hayaang patayin ng mundo ang sinindihang apoy ng Diyos sa iyo. Manatili ka sa amin sapagkat ang paglalakbay na ito ay nagsisimula pa lamang. Bago tayo magtapos, nais kitang bigyan ng isang regalo. Ang penultimong bahagi ng video na ito na ipinangako ko sa simula ay maaring maging susi sa isang pagpapala sa iyong buhay. Kaya narito na, tinatawag ka ng Diyos upang gawing mga altar ang iyong mahihirap na sandali. Bawat sakit, bawat luha, bawat pagdududa, dalhin mo ito sa Kanya. Gawin mo tulad ng mga bayani ng pananampalataya na nakita natin ngayon na hindi tumakbo palayo kundi nagtiwala. Ang pagpapala ay hindi lamang ang pagliligtas, kundi ang kapayapaang dumarating kapag ibinigay mo ang lahat sa Diyos. Ngayon, natanggap mo na ang mga kasangkapang ito, ang paghihintay, ang pagsuko, ang katapangan, ang pasasalamat, ang paningin na nakapako kay Jesus. Gamitin mo ang mga ito at bumuo ng isang bagong pundasyon, bulong ng Diyos. Kasama mo ako, gamitin mo ang ibinigay ko sa iyo. Ito ang susi. Itanim mo ito sa iyong puso. Ngayon, nais kitang anyayahan sa isang huling bagay. Manatili ka sa katahimikan ng ilang minuto matapos ang video. Hayaang ang musika ay dumaloy. Ipikit ang iyong mga mata at purihin siya.
Pasalamatan mo ang Diyos sa araw na ito sa lakas na ibinigay niya sa iyo upang makarating dito. Huwag mong ipos, huwag kang tumalon sa susunod na gawain. Ang sandaling ito ay sagrado. Ito ang iyong oras kasama ang Ama, isang pagkakataong marinig ang nais niyang ipabatid sa iyo. Marahil ito ay isang salita ng kaaliwan, marahil isang bagong direksyon, ngunit malalaman mo lang kung mananatili ka. Kaya ipangako mo sa iyong sarili, mananatili ako hanggang sa dulo, sapagkat sa katahimikan lumalalim ang koneksyon. Ikaw ay isang pagpapala, kaibigan. Naniniwala akong may malalaking bagay na inihanda ang Diyos para sa iyo at ang video na ito ay simula pa lamang. Pinagdaanan mo ang paglalakbay na ito kasama ko at pinaparangalan kita para rito. Hindi ka na ang dati mong sarili nang nagsimula ka. May nagbago, may lumago. Kaya umalis ka ng may kapayapaan, dalhin ang liwanag na ito at bumalik sa susunod na video ng May Pusong Bukas. Ibahagi, mag-subscribe, magkomento at higit sa lahat, magtiwala. Isinusulat ng Diyos ang iyong kwento at ang pinakamagagandang kabanata ay paparating pa lamang. Naway sumaiyo ang kapayapaan ni Kristo ngayon at magpakailanman.